Okay, good morning, good evening, good afternoon po sa lahat ng ating mga nakantabay dyan. This is DJL Sports TV at ito po yung ating pag-uusapan ngayong gabi po mga idol dito po sa ating live. At live po tayo dito sa YouTube mga idol. Wala po tayo sa FB. At pakishare na lang po mga idol. Baka gusto po nilang mapanood ito at mapag-usapan. Hitter, beater at solid Cuadrolas Casimero fans natin at mga boxing fans. Pag-uusapan po natin mga idol. Itong gabi nito, Martin versus Cuadrolas Casimero. Para dito sa IBF Super Bantamweight Division. Rank number 4 po dito si Martin. Carl Hamis Martin mga idol. At rank number 5 naman ang ating pambato na si Cuadrolas Janel Casimero. No? Yan po, ang sabi ni Voltis 5, si Apolinar, na kahit nasa 135 pounds, hirap makipag-sparring kay Casimero, si Martin pa kaya. Noon, natawa tuloy si Voltis 5. Yung mga nagsasabi po mga idol, ay hindi dapat mga Pinoy to Pinoy. Ganun talaga ang buhay mga idol. Hindi po natin pwedeng excuses yun kasi nga, kapag iutos yun, depende na po yun sa bawat panig, no? Kasi hindi pa naman yan talagang tinasabi natin mandato. Kasi maaari po silang maglaban dyan at kung mananalo sila, sila po ang maglalaban for championship dito kay kanino? Sam Goodman. Tandaan po natin si Sam Goodman po mga idol ay rank number 1. So, nakarang na po yan si Sam Goodman. Kasi ang rank number 2 sa IBF mga idol, himay-himayin po natin mga idol, baka kasabi-sabihin po nila na wala pong alam itong si DJL sa boxing. Eh, wala naman talaga tayong alam. Lucky Strike 43, shout out sa dyan idol. Good morning, good afternoon. So dito po mga idol ay posible po. Bakit kamo mga idol? Depende po kay Champ Casimero at depende rin sa kampo ni Martin. Nakarangking po si Cuadrolas Janel Casimero sa WBO rank number 3. Tandaan po natin mga idol. Pero si Martin ay wala po sa WBO kung hindi ako nagkakamali. Titingnan ko. Hindi, mayroon ba ito si Martin pero titingnan ko nandito dito si Martin sa WBO. Si Martin naman mga idol ay rank number 8 dito po sa WBO. Okay? Baliwanag po yung mga idol si Cuadrolas Casimero sa WBO rank number 3 at si Martin naman ay rank number 8 po mga idol sa WBO. At si Cuadrolas Casimero sa WBC rank number 7 po mga idol. Okay? At dito po sa IBF po mga idol, si Martin ay rank number 4. Rank number 5 naman si Cuadrolas Casimero. So mababa si Cuadrolas dito sa IBF ng isa lang naman. So ang top number 1 o rank number 1 dyan sa IBF si Sam Goodman. So waiting na siya, no, kung sakaling lalayas itong si Naoya Inoue or si Marlon Tapales sa kanilang undisputed, kung sino mananalo sa kanila, aakyat sila ng featherweight, no, kung sakali man, no. So si Sam Goodman, naka-stay na yan, naka-waiting na yan. So, ang rank number 2, unrated naman kasi mga idol, at ang number 3 mga idol, si Ahmad Alib. Si Ahmad Alib mga idol, hindi naman lalaban yan sa IBF, panigurado. Kasi, si Ahmad Alib po mga idol, nasa rank number 1 po yan sa WBA. So, panigurado, kung gustuhin naman ni Cuadrolas Casimero na siya ang mapapalaban dito kay Sam Goodman sa IBF for championship bout 2024 dito kay Sam Goodman, talagang maglalaban sila ni Carl Hamis Martin, no? Or depende rin dito sa WBO, makakalaban din si Cuadrolas Casimero dito kay TG Duhini. Depende po yun mga idol Kaya po mga idol, kung maintindihan nyo po, si Cuadrolas Casimero, hindi talaga pinalaban nila ng mga elite fighter.
nasa ranking, hindi rin. Kasi bakit ka mo mga idol? Iwas din yon. Hindi naman sinasabi natin mahina ang promoter. Siyempre, promoter yan, alagaan talaga nila yung kanilang mga alaga. Kagaya ni Neri. Si Neri po mga idol ay hindi po lumalaban yan kundi sigurado. Siyempre, yung wala din sa ranking. At hindi nyo napansin mga idol, si Luis Pantera Neri wala sa ranking ang kinalaban. Si Sam Goodman nanalo nung nakaraan wala din sa ranking. Si Ahmad Alib na lang ang hindi pa Kaya dito mga idol hindi po malayo mangyari Martin versus Casimero. Pero ang tanong po dito mga idol nakita po natin, no? Na maaari kung mangyayari ito mga idol. Depende po kay Cham Casimero mga idol, depende po yun. Ganyan sinabi natin, depende po yun sa bawat kampo. No? Kung tingin nila at matapang sila na ilaban si Martin, gaya ng sinabi ni James Siasa, na kung gano'n lang naman na Casimero ang papakita niya nung laban ni Oguni, ay hindi talaga mananalo siya kay Carl Hamis Martin daw mga idol. So, kung agree kayo dyan, ay mag-comment po kayo. Pero para sa akin mga idol, himay-himayin po natin. Siguro, sa ranking, pwede. Pero sa experience kasi mga idol, dito natin makikita kung ang experience ni Carl Hamis Martin, ang ating prospect ng IBF, malayo po sa experience ni Cuadrolas Casimero. Although, boxing kasi yan, paunahan, pero kung sa lakas po mga idol, medyo alanganin po si Carl Hamis Martin. Hindi ko po minamaliit si Carl Hamis Martin kasi undisputed yan undefeated yan eh. So hindi po natin minamaliit. Pero kung sa experience ng ating pagbabasihan, medyo alanganin talaga si Martin. No? Kasi sinasabi nila na si Casimero talaga hindi obra ni Martin. Well, medyo hindi rin ata. Kung sinabi nila na kung yung Casimero ang lalaban kay Martin nung nakaraan kay Oguni, well, para sa akin, hindi makakasiguro si hindi natin masasabi na kakayanin ni Martin pa rin yung galawan ni Cuadrolas Casimero. Tandaan po natin si Cuadrolas Casimero. Maraming patibong yan. Maraming budol yan si Cuadrolas Casimero pag lumaban sa lona. Ika nga ni Kinya Yamasita idol. Parang technician yan si Cuadrolas Casimero. Diba? Kaya niya mag-adjust, no? Diyan na sa laban mga idol. Minsan, masasabi natin na, nung nangyari kay Casimero mukhang humina. Tandaan natin mga idol, si Cuadrolas Casimero, maraming teknik kung paano niya makuha ang kalaban. Kaya niyang magpanggap na medyo humina siya. Yan lang sa aking observe mga idol . Kasi sa bawat laban ni Cuadrolas Casimero, pinanood ko talaga kung anong style niya. Kaya niya magpapanggap, no? Kaya niyang gumawa ng style na makita ng kalaban na humihina siya. Para ang depensa ng kalaban, no? Medyo luluwag. Kasi pag makita ka na medyo malakas ka at talagang parang hindi ka napapagod, talaga ang depensa ng kalaban talagang strong yan. Hindi siya magbibigay ng magbibigay ng way na talagang makukuha ka niya kasi nga malakas eh. Pero kapag nakita sa kalaban mo ay medyo nakita niya humina ka, yung pala ay patibong mo pala yon, nagpapanggap ka na mahina para mag-open siya. So lulusob siya at dyan na po yung chance niya. Pero kapag malupit na kalaban ng makakalaban ni Alas, talagang nag-iingat siya. Hindi siya basta-basta sumusugod. Sumusugod siya pero ang lupit ng kanyang mga galawan. Kagaya ni Solani Titi na mayroong 7 seconds pass knockout, no? Maaari kang pag matamaan ka ni Solani Titi ng
straight, ay sigurado ka talaga tulog ka kaagad in 10 seconds o 11 seconds. Kaya, kung makikita mo yung laban ni Cham Casimero kay Solani Titi, boring. Ano ba itong ano? Paano ba itong manalo si Casimero dito? Di ba? Imagine mo, 1-2 rounds, wala masyadong action ang nangyari. Puro, ano kasi, hindi rin susugod si Cham Casimero kasi nga alam nga niya ang galawan ni Solani Titi. Kinatatakutan yun si Solani Titi. Matangkad mahaba Diba?